Sa mga oras na ito, kasalukuyang pinagmamasdan ni Shen at ng kanyang mga kasamahan ang mga wala ng buhay na miyembro ng Six Doors. Kasunod nito, tinanong niya si Yunyi kung nahuli na ba sila ng dating. Habang sinusuri naman ni Yunyi ang katawan ng mga bangkay, sinabi niya na ang paraan ng pagpatay ng salarin ay masyadong malupit dahil malinaw sa mga tama nito na kaya niyang tapusin ang kanilang mga kasamahan sa isang atake lamang, ngunit sinadya pa nitong iwasan ang mga vital points na naging sanhi ng mabagal at unti-unting pagkamatay ng mga ito. Matapos marinig ito, napagtanto ni Shen na ang may kagagawan nito ay ang taong iyon. Kaya, dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at suriin ang buong paligid at hanapin ang mga kaina-hinalang tao. Sinabihan din niya ang mga ito na huwag makipaglaban, at sa halip, magbigay ng hudyat para ma-alerto ang iba pa nilang kasamahan. Matapos makita ang ginagawang ito ni Shen, tinanong ni Yunyi kung sino ang naiisip niyang may kagagawa ng pag-atakeng ito, dahil tila masyado siyang natataranta. Tinanong pa nga niya kung ang may kagagawang ba nito ay ang leader ng mga rebelde. Sinabi naman ni Shen na hindi iyon ang leader ng rebelde, at sa halip, ang taong kanyang tinutukoy ay mas mahirap na kalaban. Kilalang-kilala nito ang mga sistema ng kanilang Six Doors at kung paano sila magtrabaho, kaya sa palagay niya, magiging mahirap para sa kanila na mahuli ito at makakaya pa nitong direktang atakihin ang kanilang Empress. Nagulat naman si Yunyi sa narinig niyang ito at tinanong kung paano naging posible iyon, dahil ang secret system ng kanilang Six Doors ay hindi basta-basta nalalaman ng kahit sino. Sinabi naman ni Shen na ang taong iyon ay mismong bumuo at founder ng kanilang Six Doors, kaya alam na alam nito ang tungkol sa kanilang system. Tinanong naman ni Yunyi kung ang taong may kagagawan ba nito ay ang taong kilala niya. Sinabi naman ni Shen na tama siya, at ito nga mismo ang nakaraang administrator ng kanilang Six Doors na si Luo Chenglei. Sinabi naman ni Yunyi na bago pa lamang siya sa Six Doors, kaya wala siyang gaanong alam tungkol sa dating administrator nito, at ang tanging alam niya ay ang mga malulupit na ginawa nito. Kaya tinanong niya si Shen kung kumusta ang kakayahan nito. Sinabi naman ni Shen na dapat ay hindi siya kwalipikadong maging chief ng kanilang Six Doors dahil sa taglay niyang mga kakayahan, ngunit dahil sa kaganapan noon, wala nang ibang pagpipilian kaya siya ang naging chief ngayon. Kasunod nito, kinuwento niya ang mga nangyari. Sinabi niya na noon, ang Rebellion Army ay masyadong makapangyarihan, kaya ang dating emperor ay natakot sa kanila. Kaya upang mapigilan pa ang patuloy na paglakas ng mga ito sa Kapitolyo, itinalaga niya si Luo Chenglei bilang bagong chief ng Six Doors para palakasin ang kontrol ng emperor sa Kapitolyo. Sa kasamaang palad, si Luo Chenglei ay masyadong malupit at binuo nito ang isa sa pinaka-istriktong mga batas. Sa tuwing magpapatupad pa nga ito ng mga batas na iyon, lagi siyang gumagawa ng malaking pinsala at kaguluhan. Kasabay nito, nasasaktan din ang mga inosenteng sibilyan. Sa panahon din ng kanyang pamumuno, ang Kapitolyo ay parang naging isang buhay na impyerno. Bagamat noong una, ang ganitong klaseng pamumuno ay nabawasan ang pagrerebelde ng mga ordinaryong tao, kalaunan ay bumalik din ito sa imperyo dahil ang mga tao sa loob ng Kapitolyo ay hindi na may sakmura ang ganito kalupit na pamumuno. Nagdulot ito ng matinding mga riot sa iba't ibang bahagi ng bayan. Upang matugunan ang nangyayaring kaguluhan sa Kapitolyo, nagpadala ng Imperial Order ang Emperor upang paslangin si Luo Chenglei at ipinadala ang 4 sa mga master ng kanilang imperyo para tapusin siya. Ngunit sa kabila ng pagtatangka nilang ito, madali lamang na napaslang ni Luo Chenglei ang 4 na master, dahil hindi nila inaasahan na kahit ang 4 sa pinakamalalakas nilang mga squad leader ay magagawa pa ring ma-overpower ni Luo Chenglei. Ngunit pagkatapos ng labanang ito, tuluyan nang naglaho si Luo Chenglei sa Kapitolyo at hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Dahil naman sa mga masasama niyang pinaggagawa, tinawag siya ng mga tao na isang Rakasha na nagmula sa impyerno, at kalaunan ay binansagan na Jade Face Rakasha. Samantala, sa lugar naman ni Li Yun, masaya siyang binati ni Li Zhu. Napakamot naman sa ulo si Li Yun, iniisip na siya lang pala iyon. Kasunod nito, tinanong siya ni Li Zhu kung nandito rin ba ang kanyang landlord para sa mga libreng pagkain.
Sinabi pa niya na dahil sa Emperor Parade ngayon, marami sa mga tindahan ang nagbibigay ng mga libreng pagkain, kaya sinamantala niya iyon. Tinanong naman siya ni Leon kung ang daladala ba niyang napakalaking bag sa kanyang likuran ay puno ng pagkain. Kinumpirma naman ito ni Li Zhu, sinasabing tama siya at ang mga pagkain na ito ay sapat na sa kanya hanggang sa bagong taon. Awkward namang tumawa si Leon at sinabing siya nga talaga iyon dahil masyado siyang walang hiya sa katawan. Lumapit naman sa kanya si Li Zhu, sinasabi na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, dahil ang dala niyang ito ay walang sinabi sa ibang mga tao na kanyang nakita. Sinabi niya na ang mga taong iyon ay may dala-dalang napakalaking bag na puno ng truckee ores, at sa kanyang palagay ay nagkakahalaga iyon ng malaking pera. Nang marinig naman ito ni Leon, nagulat siya at naisip na ang mga iyon ay mga blast stones. Kaya agad niyang tinanong si Li Zhu kung saang direksyon nagtungo ang mga taong iyon. Itinuro naman ni Li Zhu ang isang direksyon, sinasabing nasa kanto lamang ang mga iyon kanina, at sa kanyang palagay ay patungo sa kanluran. Kasunod nito, mabilis na tumakbo si Leon dahil iniisip niya na nababaliw na ang mga taong iyon. Dahil kung ganoon karaming blast stones ang kanilang daladala, binabalak siguro ng mga ito na pasabugan ang isang buong kalye. Sa sandali namang makarating si Leon sa itinuro ni Li Zhu na lugar, wala na ang mga taong iyon doon kaya naisip niya na ang ganitong klase ng paghahanap ay masyadong inefficient. Kaya dahil dito, agad siyang tumalon ng napakataas na ikinagulat ng isang ibon na lumilipad. Habang nasa ere, sinimulan niyang suriin ang paligid kung saan nakita niya ang kasalukuyan pa ring nagaganap na parada, ang ilang taong nasa kalye, ang grupo ng Six Doors, at kalaunan ay nakita na nga niya ang kanyang target. Kasunod nito, mabilis siyang bumulusok pababa patungo sa mga kalaban, ngunit bago pa siya makarating sa kanila ay napansin na ni Luo Chenglei ang kanyang presensya kaya agad itong tumingin sa kanya. Matapos namang bumaba si Leon sa kanyang harapan, nagkatitigan ang dalawa. At pagkatapos ay tinawag ni Leon ang mga ito na mga kaibigan at sinabi na kung balak nilang ay assassinate ang Empress, hindi niya sila pipigilan. Ngunit sinabi rin niya na huwag gumamit ang mga ito ng mga weapons of mass destruction. Habang nagugulat pa ang iba sa mga sinasabi ni Leon, wala namang balak makinig sa kanya ang kanilang leader na si Luo Chenglei, at ngayon ay nagsagawa na ng isang pag-atake patungo sa kanya. Ngunit sa sandaling tatama na ang kanyang espada kay Leon, madali lamang niya itong iniwasan, na nagsanhi ng pagsabog sa tinamaan ng kanyang espada. Dahil naman sa lakas ng atakeng iyon, nagsimula pang mawasak ang kalsada sa paligid at nagpatuloy pa sa kalapit na mga gusali. Habang namamangha pa ang kanyang mga tauhan sa kanyang ginawa, makikita naman si Leon na nanatili pa ring nakatayo sa kanyang harapan. Matapos mapansin na naiwasan ni Leon ang kanyang atake, sinabi ni Luo Chenglei na mayroon din siyang disenteng kakayahan dahil nagawa niyang maiwasan ang kanyang atake. Nanatiling tahimik si Leon matapos niyang sabihin ito, ngunit kasunod nito ay sinigawan siya ni Leon, sinasabing hindi ba siya marunong makinig kapag nagsasalita ang ibang tao. Hindi naman niya sinabing pipigilan niya sila sa kanilang pag-assassinate sa bagong Empress, kaya bakit siya inaatake? Wala namang pakialam si Luo Chenglei sa mga sinasabi niya, kaya muli siyang nagsagawa ng pag-atake na may intensyong tapusin si Leon. Ngunit sa sandaling tatama na ang kanyang atake kay Leon, bigla naman itong hinawakan ang kanyang espada na ikinagulat ni Luo Chenglei. Habang iniisip pa niya kung paano iyon nagawa, sinabi ni Leon na sinusubukan niyang makipag-usap sa kanila ng mapayapa, ngunit ayaw nilang makinig sa kanya. Sa kanyang palagay, tila sumusobra na sila sa paulit-ulit na pag-atake sa kanya. Kasunod nito, pinagbawalan niya si Luo Chenglei na gumamit ng ganitong klaseng sandata dahil baka makasakit ito ng mga tambay sa gilid, at baka madamay pa ang kanyang asawa kung nasa malapit lang ito. Idinagdag pa niya na kung hindi sila marunong makinig sa kanyang mga salita, tuturuan niya muna siya ng leksyon para matuto siyang makinig. Matapos marinig ito, nagsimulang tumawa si Luo Chenglei, tinatanong kung talaga bang sinabi ni Leon na gusto niyang turuan siya ng leksyon. Pagkasabi nito, naglabas siya ng kanyang malakas na aura at tinanong si Leon kung kilala ba niya kung sino siya. Nang hindi naman sumagot si Leon,
sinabi ni Luo Chenglei na siya ay si Jadeface Rakasha. Ngunit pagkasabi niya nito, bigla namang sinipa ni Leon ang kanyang patutoy, kaya dahil dito, nagsimulang mamaluktot at manginig sa sobrang sakit si Luo Chenglei. Kasunod nito, sinimulan niyang murahin si Leon, sinasabing ang lakas ng loob nito na palihim siyang atakihin. Sinabi pa nga niya na ang kapal ng mukha ni Leon dahil ang tinarget pa talaga niya ay ang kanyang patutoy. Sinabi naman ni Leon na sadyang marami lamang siyang opening, at ang atake niyang iyon ay tinatawag niyang kick the chicken, kaya ipinayo niya na tandaan ito ni Luo Chenglei. Wala namang balak makinig si Luo Chenglei sa mga kalokohang ito ni Leon, kaya sa sandaling iyon ay nagsagawa na siya ng pag-atake at sinasabing kakatayin niya siya. Ngunit sa sandaling tatama na ang atake, agad na umiwas si Leon. Hindi yun pinansin ni Luo Chenglei, at sa halip ay patuloy siyang umatake. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod niyang atake, madali lamang na iniiwasan ni Leon ang mga ito. Habang ginagawa ni Leon ang kanyang pag-iwas, nadaplisan siya ng isa sa mga atake, kaya nasira ang bahagi ng kanyang damit. Nang makita niya ang nangyaring ito, naisip niya na mayroon din palang ipagmamalaki si Luo Chenglei. Ngunit habang distracted siya ng sira sa kanyang damit, muling inatake siya ni Luo Chenglei, at sa sandaling tatama na ito sa kanyang mukha, napilitan si Leon na gumamit ng kanyang lakas at sinalag ito gamit ang kanyang mga braso. Kasunod nito, napaatras siya. Nang makita naman ni Luo Chenglei ang nangyaring ito, sinabi niya na iyon lang ba ang kayang ipakita ni Leon, dahil ngayon ay tapos na siya sa kanyang pag-warm up. Tinanong din niya si Leon kung natulala na ba siya sa taglay niyang kapangyarihan, dahil sa ngayon ay kalahati pa lang ng kanyang totoong lakas ang kanyang ginagamit. Hindi naman kaagad sumagot si Leon sa mga pagyayabang ni Luo Chenglei, ngunit makalipas ang ilang sandali, tinanong niya si Luo Chenglei kung bakit niya sinira ang kanyang damit dahil ito ay binili mismo ng kanyang asawa. Nagsimula namang mina si Luo Chenglei dahil sa sinabi ni Leon, dahil mas mukhang nag-aalala pa ito sa pagkasira ng kanyang damit kaysa sa kanya. Kaya dahil dito, galit niyang sinabi na ipapakita na niya ang kanyang totoong lakas, at kapag nangyari iyon, malalaman ni Leon kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging walang awa. Ngunit bago pa makaporma si Luo Chenglei, naramdaman niyang damay-kit sa kanyang mukha ang kamao ni Leon, na naging dahilan ng pagsaboy ng dugo sa paligid at pagtalsak niya patungo sa isang gusali. Matapos namang mangyari ito, sinabi ni Leon na kung sa palagay ba ni Luo Chenglei ay siya lamang ang nagpipigil ng lakas. Habang napapanganga naman sa gulat si Luo Chenglei, tinanong niya kung paano niya nagawa iyon sa kanya. Sinabi naman ni Leon na sa tingin niya ay laging iniisip ng Hangul na taong ito na siya ang pinakamalakas sa mundo, kaya naisip niya na may sakit ito sa kanyang pag-iisip na karaniwang kilala bilang main character syndrome. Kaya dahil dito, ngumiti siya at sinabi na gagamutin niya iyon para sa kanya. Kasunod nito, ginamit na ni Leon ang iba't ibang main attack ng mga sikat na anime at ng mga main character nito. Pagkatapos niyang gawin iyon, makikitang nawala na ang ipinagmamalaking kapugian ng Hangul na ito dahil sa sandaling ito, hindi na makilala ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa pala doon natapos ang atake ni Leon, dahil sa huli, ginamit niya ang kanyang pinakamatinding atake, na isang klase ng uppercut na nagpalipad kay Luo Chenglei. Tinawag niya itong Lee Family's main character curling punch. Pagkatapos bumagsak ng Hangul na iyon, makikitang tuluyan ng nawala ng lakas ng loob ang kanyang mga tauhan, dahil nakita nila na ang kanilang ipinagmamalaking boss ay hindi man lang nagawang makalaban kay Leon. Kaya napapatanong sila kung sino ang taong ito. Sinabi pa nga ng isa na kailangan na nilang tumakas dahil kung hindi, mangyayari din sa kanila ang nangyari sa kanilang boss. Ngunit habang palihim na tumatakas ang mga ito, biglang nagsalita si Leon, tinatanong kung saan sila pupunta. Habang nagugulat naman ang mga ito, ngumiti sa kanila si Leon at tinanong kung binabalak ba talaga nilang tumakas. Kasunod nito, maririnig sa paligid ang mga ungol at pag-iyak ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Leon na dahil wala siyang tali, ito na ang pinakamainam na kaya niyang gawin para hindi sila makaalis. Kasunod nito, makikita si Luo Chenglei at ang kanyang mga tauhan na nakabaon na sa kalsada,
at tanging mga ulo na lamang ng mga ito ang nakalitaw. Kasunod nito, sinabi ni Leon na dahil hindi sila marunong umintindi ng salita ng mga tao, kaya nangyari ito sa kanila. Pinayuhan niya ang mga ito na manatili doon upang isipin kung saan sila nagkamali. Pagkatapos, tinuon naman ni Leon ang kanyang pansin sa bag na dala ng mga ito na naglalaman ng mga true key ores. Sinabi niya na ang mga bagay na ito ay masyadong mapanganib, kaya hindi niya pwedeng iwanan na lamang ito dito at hayaang mapunta sa mga taga Six Doors. Makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin dito, sinabi niya na mayroon na siyang naisip. Pagkatapos sabihin iyon, ibinato niya ang bag patungo sa kalangitan at sinabi na gagawin niya itong mga paputok. Kasunod nito, makikita sa kalangitan ang nagliliwanag at makukulay na paputok, na ikinatuwa naman ni Leon. Sa kabilang banda, ang mga tao na nakakita sa ginawa ni Leon ay namangha kung gaano kaganda ang mga paputok na iyon. Napatanong pa nga ang isang mamamayan kung may holiday ba ngayon kaya mayroong papaputok si Mayor. Si Isabel naman, na nasa kanyang karwahe sa gitna ng kanyang parada, ay napatingin sa nagaganap na paputok at napatanong kung sino ang gumawa nito. Kasunod nito, naisip niya si Leon at tinanong sa kanyang sarili kung saan na kaya ito nagpunta, dahil iniisip niya na maganda sana kung napanood nila ito ng magkasama. Sa kabilang banda, si Leon naman ay iniisip na sana ay nakita din ni Isabel ang ginawa niyang paputok para masiyahan ito. Habang iniisip niya ito, narinig niya na papalapit na sa kanyang direksyon ang mga miyembro ng Six Doors, at sinabi pa nga ni Shen na huwag hayaang makatakas ang mga kriminal. Nang makita naman ni Leon na papalapit na ang mga ito sa kanya, sinabi niya na sa wakas, nandito na rin sila. Naisip pa nga niya na kahit saang mundo pa siya mapunta, ang mga pulis ay laging dumadating kapag tapos na ang labanan. Pagkasabi nito, tumalon na siya at nagsimulang lumayo sa lugar upang hindi siya makita ng mga taga Six Doors. Nang makarating naman ang grupo ni Shen sa kinaroroonan ni Luo Chenglei, nagulat siya at napatanong kung ano ang nangyari dito. Ngunit nang makita niya kung sino ang nakabaon sa kalsada, napatanong siya sa kanyang sarili kung paano naging posible na may makakagawa nito sa taong ito. Habang iniisip pa niya kung sino ang may lakas na magagawang ibaon si Luo Chenglei ng buhay, isang tao lamang ang pumasok sa kanyang isipan, at iyon ay walang iba kundi ang leader ng mga rebelde. Ngunit napatanong din siya sa kanyang sarili kung bakit sila tinutulungan ng taong ito, dahil sa kanyang paniniwala, ito ang pinakahuling tao na tutulong sa kanila. Kaya napaisip tuloy siya kung ano talaga ang nangyari dito. Habang inuutusan naman niya ang kanyang mga tauhan na hukayin na mula sa kalsada ang mga kriminal, makikita naman si Lizu na pinapanood ang kanilang ginagawa. Kasunod nito, naisip niya na ang kapangyarihang ipinakita kanina ni Leon ay hindi dapat taglayin ng isang ordinaryong landlord. Napatanong din siya sa kanyang sarili kung bakit tinatago pa nito ang kanyang lakas. Ngunit habang iniisip pa niya ang mga bagay na ito, napatanong siya kung ang taong hinahanap niya at ang landlord ay iisa lamang. Samantala, kinagabihan, makikitang abala ang mga tao sa paglilibot sa paligid dahil sa nagaganap na festival. Makikita din sa paligid ang ilang magkasintahan na bumibili ng pagkain, habang ang mga bata naman ay makikitang bumibili ng ilang mga laruan. Marahil ang nagbebenta nito ay isa ring transmigrator dahil ang mga tinda nitong laruan ay mula sa mga sikat na anime sa ating mundo. Samantala, si Leon ay naguguluhan pa rin dahil sa mga oras na ito ay hindi pa rin niya makita ang kanyang asawa. Habang napapakamot pa siya sa kanyang ulo, iniisip niya na tapos na ang parada ngunit hindi pa rin niya makita ang kanyang asawa. Habang iniisip naman niya ito, biglang may nagsalita sa kanyang likuran at tinanong kung bakit mukhang malungkot ang Dashi ko. Nang tingnan niya kung sino iyon, nakita niya na ito ay si Isabel at tinanong nito sa kanya kung noong nakita siya kanina sa kalsada, bakit hindi siya pumunta sa kanya upang batiin siya. Nagtaka namang tinanong ni Leon kung seryoso ba siya, dahil kung ganoon ay baka hindi niya siya napansin dahil kanina pa niyang hinahanap sila sa buong Kapitolyo, ngunit kahit anino niya ay hindi niya nakita. Sinabi naman ni Isabel na baka kaya hindi niya siya napansin ay dahil na-distract ito ng ibang mga babae. At baka nga iyon ay dahil sa Empress, dahil sa kanyang pagkakaalam,
ito ang pinakamagandang babae na nabubuhay. Nang marinig naman ito ni Liyun, nagsimula siyang magpaliwanag, sinasabi na paanong magiging mas maganda ang Empress sa kanyang asawa, dahil para sa kanya ay siya na ang pinakamaganda. Idinagdag pa niya na hindi nga niya ito nakita dahil natatakpan ito ng mga kurtina habang nasa gitna ng parada, kaya wala siyang ideya kung ano ang itsura nito. Matapos naman niyang sabihin ito, biglang may nagsalita at sinabi na alam niya kung ano ang itsura ng Empress. Nang tingnan naman nila kung sino iyon, nakita nila na ito ay si Li Zhu. Sinabi nito na bagamat punong-puno ang kanyang tiyan ngayon, nagugutom pa rin siya kaya kailangan pa niyang kumain ng marami. Pagkatapos, nagpakilala siya bilang isang sikat na detective na nagngangalang Li Zhu. Nang marinig naman ito ni Liyun, sinabi niya na mukhang lagi siyang palihim na nakikinig sa kanyang pagkukwento sa kanyang asawa, dahil kahit ang mga sikat na linya sa kanyang mga kwento ay nagaya na niya. Ngunit matapos niyang sabihin ito, sinabi ni Li Zhu na masyadong bobo ang kanyang landlord dahil hindi pa nito nare-realize kung ano ang itsura ng Empress hanggang ngayon. Kasunod nito, sinusubukan niyang gayahin si Detective Conan, sinasabing mayroon lamang isang katotohanan, at iyon ay ang bagong Empress ay hindi talaga maganda, at sa halip, ang mukha nito ay katulad ng isang nakakatakot na ogre na sobrang pangit, kaya palagi itong nagtatago sa likod ng mga kortina. Nagsimula namang map icon si Isabel sa mga panglalait na ito ni Li Zhu sa Empress, dahil para na ring direktang sinabi ni Li Zhu ito sa kanyang mukha. Habang tila nag-aapoy na sa galit si Isabel, naramdaman naman ito ni Li Zhu at sinabing mayroon siyang malakas na killing intent na nararamdaman, kaya pakiramdam niya ay mayroong masamang mangyayari. Gaya nga ng kanyang masamang pangitain, kinabukasan, ang lahat ng kanyang mga nakuhang pagkain sa panahon ng festival na inaasahan niyang aabot hanggang bagong taon ay kinumpis ko lahat ng 6 doors. Marahil ito ang ganti ni Isabel dahil sa pagtawag nito sa kanya na kamukha ni Fiona noong ogre pa ito. Samantala, matapos sabihan ni Li Zhu na kamukha ng ogre ang Empress, nangatwiran si Isabel na walang katotohanan ang sinasabi niya, dahil nakita niya mismo ang Empress, at hindi ito gaya ng sinasabi ni Li Zhu na kamukha ng isang ogre. Habang naiinis naman na pinagtatanggol ni Isabel ang kanyang itsura, namangha si Liyun dahil nagawa ng kanyang asawa na makipagkita sa Empress. Naisip pa nga niya na baka ang tinutukoy nito sa bago niyang kaibigan ay ang Empress mismo. Matapos namang maisip ito, nakita niya ang isang tindahan na nagtitinda ng mga sugar-coated hoho. Kasunod nito, bumili siya ng isa at ibinigay ito sa kanyang asawa, sinasabing kainin niya ito para kumalma siya. Sinabi naman ni Isabel na kainin niya na lang itong mag-isa dahil hindi siya mahilig sa matatamis. Napakamot naman si Liyun sa kanyang mukha at sinabing hindi nga pala siya mahilig sa mga matatamis. Kaya dahil dito, kinagat niya ito at tinanggal ang matamis na nakabalot dito. Pagkatapos naman niyang gawin ito, ibinigay niya ang wala ng matamis na nakabalot at sinabi kay Isabel na pwede na niya itong kainin dahil tinanggal na niya ang matamis na balot nito. Agad naman itong tinanggap ni Isabel at sinimulang kainin, at kahit pa nga sa paraan ng pagkain nito, nananatili pa ring sobrang ganda nito. Habang nag-e-enjoy naman sa pagkain si Isabel, masayang tinanong ni Liyun kung nagustuhan ba niya ang lasa ng kanyang laway, pagkain, na iyon. Hindi naman sumagot si Isabel at sa halip ay ini-enjoy lamang ang pagkain na ibinigay sa kanya. Kasunod nito, tinanong ni Liyun si Li Zhu kung saan niya nakuha ang salamin na kanyang suot ngayon. Sinabi naman ni Li Zhu na kanina ay mayroon siyang nakitang isang bata na nahulog sa langit at bumagsak sa kanya. Narinig pa nga niya itong magsalita ng mga hindi niya maintindihan na lengguwahe na para bang humihingi ng pasensya sa kanya. Pagkatapos nito, nagmamadali itong umalis at naiwanan sa kanya ang salamin. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito, naisip ni Leon na baka nahulog din sa mundong ito si Detective Conan. Kaya kung mangyayari nga iyon, magiging abala ng husto ang mga miyembro ng Six Doors sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng batang iyon. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.